Hello po mga kapatid, isa pong mapagpalang umaga or tanghali po sa ating lahat. And my name is Jill, part of Jill and the Kids vlog. So for today's video po, no filter, wala pong cut at wala din pong editing. Gusto ko lang po kasing i-reiterate ang mga nababasa kong concerns about many people na nagrarant on social media at yung mga taong may mga pinagdadaanan tapos nagkakapaglabas ng galit, ng inis nila in any ways, hindi lang naman sa med or whatsoever. At it's also been an alarming or concerning issue for me as a Christian na marami pong lumalabas na alam niyo po yung mapag-condemn at self-righteous po. Again po, hindi po lahat na sinasabing anak ng Diyos or born again born again talaga by heart, but madalas po born again sa nguso. Or yes, totoo po yun. At I'm sorry po sa mga masasagasaan, but again, this is unfiltered. At hindi po ako talaga mangingiling sabihin ito ngayon kasi I think everyone must hear this, okay? At based sa observation ko din at na-experience ko, mismo itong mga nangyayari. So, yun nga po. First of all, no one is perfect, which is we know that. At kasi kung totoong, para sa akin, kung totoo pong lumalakad po tayo sa katwiran ng Lord, no, ng palabasa ka ng Bible, no, at lagi kang nagpe-pray, sabi mo nga, servant ka ni God, ganun po, marami po kasing nagki-claim ng ganun kaya po naniniwala po ako dun sa kasabihan na a wolf in a sheep clothing, no? Kasi again po, ito based sa experience po at talagang ano po ito, hands-on experience ko for so long as a Christian. Again, wala pong perfect na tao. Lahat po nagkakamali. Kaya nga po, laging pinangangalandakan sa Biblia at sinasabi ng salita ng Diyos na we must trust the Lord. If sa mga Christian na katulad ko, sa mga kapatid ko, you know that, lagi pong pinagdidiinan sa preaching ng mga pastor yan na we have to trust the Lord. Ewan ko po sa iba, pero yun po, hindi ka po pwedeng magtiwala sa tao or kahit sa sinasabi pang lingkod ng Lord. Kasi po, they are prone to commit mistake. They are prone to disappoint us. Kasi marami po sa mga yan they're just being there for the title. Okay po? Servant ko no ni Lord. Pero ang totoo nun, nandyan sila, it's because of the title. Ang sarap nga naman pakinggan na tawagin kang pastor. But the problem is, yung obligation at yung responsibility as a pastor na talagang dapat nag-walk ka sa katuruan ng Panginoon. Hindi po lahat yun na-achieve. Again, wala po kasing perfect. Ngayon, ang only thing lang po dyan is, ikaw, kaya mo, bilang tao, kaya mong protektahan ang sarili mo against that, na huwag kang masaktan, so that you will not be disappointed. Wala kang dapat ibang pagkatiwalaan, kundi si Lord. Ayun po, doon po sa mga sasabing nagrarant po sa social media, or may mga nasasabi pong masakit, or, kasi ang tao po, alam po natin lahat, wag nyo sabihin na hindi nyo po ito nararanasan, wag po tayo magmalinis. Sa aking mga kapatid yan, sa pananampalataya, please, alam ko po marami ngayon ng self-righteous, no po, na pag kayo po ay nasaktan, no, nasaktan ng kahit sino, ang tendency, magsasalita po talaga kayo ng di maganda. That's human nature, initial reaction ng tao yan, na pag nasaktan ka, may ginawa sa yung kapwa mo, ang tendency, magrarant ka or may masasabi ka. 'Di ba? Pero kasi po ganito 'yan. Bakit po ba maraming nagrarant sa social media? Kasi po wala po silang nakakausap.
'Di ba? Wala po kasi silang makausap na pwede nilang pagkatiwalaan, na pwede silang maging kampante at hindi sila mahuhusgahan. Sa panahon po kasi ngayon, sa totoo lang po ang dami po kasing tao na pagka akala mo kaibigan mo, pag sinabi mo yung problema at mga pinagdadaanan mo, bihira po yung makakaunawa sa'yo. Bihira po yung maiintindihan ka. Once na sinabi mo madalas sa kanila, 'di ba? Akala mo kaibigan mo sila, yun pala ikaw lang may alam nun. Tendency po nun, nakakarating na po sa iba, minsan sa buong barangay, wala kang kaalam-alam, pinag-uusapan ka na. Your weakness is being used against you. At wag na po tayong lumayo. Wag po nating sabihin na kahit born again po tayo, sa loob ng church marami pong ganyan. I'm telling you. No po, being a Christian, dapat tayo po yung light and salt of this world. Tama po ba? 'Di ba? At dapat bold po tayo pagdating sa salita ng Lord. Hindi po dapat natin na being bold dapat i-condemn natin yung kapwa natin, no? Lalo na po kung yan ay hindi pa po or non-believer pa po siya ng existence ni Jesus Christ. Dapat po paramdam po natin as a Christian, tayo po yung inatasan ng Panginoon to make disciple. Pero sa totoo lang po, minsan mas masarap pang mag-rant at maglabas ng sama ng loob sa non-believer kesa sa kapwa mo Christian. Bakit? The more they know the Word of God, the more they use it against you. Like, kakondem-condemn ka na napakamakasalanan mo. 'Di ba? Meron pa nga mga yan sinasabi na layuan mo si sister, layuan mo si brother, meron siyang spirit of ganito, may transferring spirit, baka matransfer sa'yo. Hindi po ba dapat na pagka ang kapwa mo mananampalataya, dahil equip ka salita ng Lord, sabi mo, dapat po alam nyo kung paano i-handle ang ganyan. For me po, pag ang tao na parang ang layo-layo, yung ang dami niyang mga anger, pain na dinadala, or parang ang sama po ng ugali niya, 'di ba po? Although masakit po 'yun, aminin natin. It's human nature na nakakaramdam po tayo ng pain pag napagsalitaan tayo ng di maganda. Pero alam niyo po 'yun, pag nagrarant ang tao sa inyo at nagsasabi ng problema, huwag niyo po silang tingnan as masamang-masama. Kasi kailangan nila ng kausap, kailangan nila ng taong makakaunawa. Kaya sila nag-o-open sa'yo kasi akala nila mapagkakatiwalaan ka at the same time, may makukuha sila sa'yo na kapulot-pulot na salita para gumaan yung pakiramdam nila. Bakit sila napupunta sa SOCMED? Kasi nga wala silang makausap. Wala silang personally na pwedeng mapagkatiwalaan. Kaya nagbubuyang-yang ng problema. I myself did that. Bakit? Kasi kung hindi mo mailalabas, matindi po ang depression, matindi po ang anxiety, hindi po biro ang mag-ipon ng sama ng loob at mag-isa ka lang. Lalo na kung hindi ka naman yung tipo ng tao na sanay na lumuhod at mag-pray. Naku po, ang hirap po nun. Kaya dapat tayo pong mga Kristiyano, hindi po yung kinokondem, ay dun sa social media nagrarant, yung alam mo yung papahiyain mo pa yung tao doon, magko-comment ka pa na parang ang linis-linis mo. Hindi po ganoon. Dapat po pagka nakita natin ganoon, i-chat mo. Na, ano bang nangyayari? 'Di ba? Ano bang nagiging problema? Tapos hayaan mo siyang magsalita sa iyo muna. Hayaan mo siyang ilabas niya 'yon. Tsaka ka ngayon mag-open ng mga bagay na ikaka-comfort niya to remind that person na may mali din, or i-weigh in mo yung pag-a-advise, may mali siya, or kung hindi man, alam mo yun, bigyan mo siya ng comforting advice from the Word of God, para maramdaman niya na hindi siya nag-iisa, hindi siya inaapi ng mundong to, 'di ba? Huwag po tayong mapag-condemn, no? Lalong-lalo po, shout out po sa lahat ng mga kapatiran ko sa pananampalataya. For God's sake, halos lahat ng nakilala ko ganyan. Pag may problema ang isang tao, pag-uusapan, iko-condemn, layuan nyo si sister, layuan nyo si brother kasi di siya magandang impluensya. What? Bakit ganun? Hindi dapat. The more nyo nga dapat lalapitan yung tao kasi na-lost siya . The more nyo dapat siyang kalingahin. Alam niyo po yun, yung i-comfort at bigyan ng shoulder to cry on, or
to rant with. Dapat ganun tayong Kristiyano. Hindi tayong self-righteous na, kasi ganito, ganyan, ganyan. No. 'Di ba? Hindi po ito usapang networking. Ako, pinakamagaling sa church. And take note, may inggitan din kasi. Pero alam niyo po yun, kung si Jesus Christ nga, 'di ba, bumaba dito sa lupa to reach us, to reach out sa ating mga makasalanan at mamatay sa krus para sa atin, sino ka para humusga ng kapwa? Sino ka para sabihin mong layuan mo yung kapwa mo, layuan mo si ganito dahil transferring spirit and ganito? Di may transferring spirit, demonic attack, di pag-pray mo, 'di ba? 'Di ba? Ipag-pray mo. Gusto mo mag-perform ka pa ng exorcism diyan, 'di ba? Kung gusto mo. Hindi po yung ganoon na pagka nakita nyong nag-rant sa Facebook, gagawa ng GC pag-uusapan, si ganito yung post, o kaya sa loob ng church siya yung laman ng kwentuhan kasi ganito, ganyan. Nope. Kaya ako po, wala po akong pakialam kasi sabihan po akong maldita ako. Basta, sinabi ko to, nakita ko mali ka, sasabihin ko sa'yo, hindi ka dapat ganito. Hindi yung sa iba mo sasabihin. 'Di ba? Kasi mas pangit po yun. Again, disclosure, sabi ko nga, hindi po lahat na nagsasabing, Lord, 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 talaga namang nasa Lord. Kagaya pa rin ng sabi ng Biblia, many are called, but only few are chosen. So, minsan, mas maganda na nga lang po, payo ko sa mga kapatid ko na may mga pinagdadaanan, siguro po, iwas na lang din po na mahusgahan po tayo, no. Ayun, wag na lang din mag-post nga. Kung gusto niyo po, chat niyo po ako kasi ako po talaga open ako diyan. No po? Open po ako talaga diyan. At I'm so glad and grateful to God kasi madalas na pagsasabihan po ako ng problema. Yung mga bagay na hindi nila ma-open sa iba, sa akin nila na-open. Sobrang happy po ako doon. Kasi doon ko po na-weigh in na ganun po ako ka-trustful, ganun po ka-approachable, at ganun po ka-komportable ang kapwa ko sa akin. Christian yan or non-Christian yan, open po ako doon. Kasi bakit? Sino ako? Sino ako? This life was given to me para angkinin ko at mag-feeling magaling ako o maging self-righteous ako. Ginawa to ng alam kong na pinadala ako ng Lord dito, binuhay niya ako, binigyan niya ako ng buhay is because may purpose ako. So tayo po sana, panindigan po natin ang purpose. Dapat tayong Kristiyano ang hindi dapat tayo ang nangunguna sa pakungongondem at pag-shut off ng door sa mga taong nangangailangan ng ating tulong, ng comfort from the Lord, ng being the light and salt of this world. Opo, again, marami po, hindi naman po perfect ang lahat, kahit ako po pumipitik, depende po sa sitwasyon, pero check your heart first. Ngayon kung may problema po, doon po sa akin mga kapatid na may pinagdadaanan, try nyo pong lumuhod and pray. Opo, or magbasa po kayo ng Bible. Kung hindi naman po kayo sanay, find someone you think na pwede nyo pong pagkatiwalaan. Chat nyo po. But again, the most powerful weapon po against all these things, against all this situation in this world, is prayer po talaga. Ako mismo, sa sarili ko, meron po akong trust issue. At akala po ng iba, nagtitiwala po ako sa kanila. Yes, I say things to them about my personal life, but the truth is, tinitingnan ko lang kung gaano ko po sila mapagkakatiwalaan. And when I found out that there's something or someone na hindi ko po pwedeng pagkatiwalaan, then I starting to lay low or dumidistansya po talaga ako. Alright? So, ganun lang po. Again, doon po sa mga nagrarant po, wag po nating husgahan. Doon po sa mga may pinagdadaanan at kung ano-ano pong sinasabi, pakinggan nyo po muna. Wag nyo pong husgahan or wag nyo sabing lalayuan nyo or whatsoever. As a Christian, practicein po natin maging open mind. Practicein po natin maging mapagpala sa kapwa. Hindi po para maging porket ako anak ng Diyos, kiniklaim yung anak kayo ng Diyos, pero anong nakikita ng mundo. That's ano po yun, kumbaga disgusting. Ano po, or in a deeper manner, parang blasphemy po yun. Kiniklaim mo na you're filled with the Holy Spirit, but yet, yung lumalabas sa bibig mo, puro kasiraan, kasamaan ng kapwa mo. No. Please. Wala pong masama sa lovely rebuke. I-rebuke mo, sabihan mo ng totoo kung anong ginagawa niya, prangkahin mo, okay po yun. Kesa sa ibang mo sabihin.
Okay po? So, thank you po. Sorry po. Nadala po ng damdamin. But I hope you learned from what this video or this message that I'm telling. Thank you po sa lahat and God bless po. Ibigay po natin ang overwhelming love coming from Christ. Always remember, before we complain, before we say our excuses, okay po, ay tingnan po muna natin kung paano namatay si Jesus Christ sa cross for our salvation. We don't deserve it. We all fall short of His glory, but still, minahal niya tayo. So, before po tayo mangondem, before po tayo maging self-righteous, before po tayo magsalita at layuan ng ating kapwa because of how they are or what they are, mag-isip po muna tayo ng maraming beses. Uulitin ko po, lagi nyo pong tingnan si Kristo sa krus bago nyo po gawin yung mga bagay na yun. Thank you, Lou. Thank you so much. And all glory to God. Praise Him and honor Him. Bye po. Thank you. Thank you.